Hello mga kalodi, magandang umaga sa inyong lahat mga kalodi. Welcome to my vlog dito sa Bukid TV Show mga kalodi. Pasensya na po kayo mga kalodi, medyo paus tayo mga kalodi. Ngayon may magandang itatalakay natin ngayon mga kalodi. Tungkol kay sa Duterte sa confidential fund mga kalodi. Yan. Ngayon ay tatanungin natin si Sa Duterte. Bakit talagang pinipilit ng grupo ng ating president na gipitin si Sa Duterte, ang ating vice president, sa confidential fund mga kalodi? Bakit? Kailangan ipatunayan ni Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential fund mga kalodi, kung saan niya bang ginastos yung confidential fund na ibinigay sa kanya ng government mga kalodi. Ang tanong ba, na-release ba yun yung confidential fund kay Sara Duterte sa kanyang request, sa kanyang budget mga kalodi? Yan. Ito, pakinggan natin si Sara Duterte dahil sa kanyang magkakaroon ulit siya ng malaking kaso ulit nito mga kalodi. Mismong kanyang ama ay maging abogado niya mga kalodi. Pakinggan natin to si Sara Duterte mga kalodi. What is mga kalodi? Bago tayo mag-comment mga kalodi. Si Vice President Sara Duterte nga wala siya inalapas nga balaod. Gibutyag kini sa bise sa paghihinabi kaniya sa media ato sa Pasko pahalipay sa taong 2024 sa Davao City. May kalabutan kini sa tulo ka impeachment complaint nga gipasaka bato kaniya sa pasangil nga kuno kalambigitan ni VP Sara sa matud pa bribery, plunder, graft and corruption malversation ug technical malversation kalabot sa confidential funds. Tubag sa bise, andam siyang atubangon kining tanan. Ontario na mo ang mga kaso and naa may mga lawyers na naka-assign just in case na ma-file na ang case. Are we confident na ma-dismiss gini? Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo alang yapong atubangon. Nakaigayon sa storya ang bise o ang iyang amahang si kanhi President Rodrigo Duterte. Dihang nagtupad sila sa stage sa nasangpit nga event. Naisgutan na matud pa nila ang maong mga kaso. Gani, nagpahayag og tabang pinansyal ang iyahang amahan alang sa mga kaso apan wala daw kinigidawat sa bise. Na hindi na kailangan magbigay ng financial support, okay naman kasi napaghandaan na yung impeachment. Nung nagkausap kami, bago lang, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. So sinabi niya he will collaborate. He will be a collaborating counsel for all cases. So he'll be one of the lawyers? Yes, he'll be one of the lawyers for all the cases. Mo iyang ginaingon. And he's preparing his documents karon sa IBP. Kamatikdan sab nga dunay bandage ang walang kamot sa bise. Pero wala na niini gidirekta og tubag kung naunsa kini. Bar kanang batanon pa kano na kay mga ginabuhat sa imuhang kaugalingon, sama nang magpatato, nya pagkahuman pag may edad ka na di nakaganahan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, Jandy Esteban, One Mindanao. Kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami
with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ang isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din niya, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So, na Office of the Vice President. So, doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, makita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, oh, may AOM na ba? Oh, may AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin, na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuo nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na, meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa, at yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon, basta mahaba ito, hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya na mga sagot sa mga sinabi namin
sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan, atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, 3 pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi na lahat ng sinasabi nila doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI sa pila, nagpatanong kagad ako sa Negros. Kasi it's not the first time na ginawa nila yun sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung anong nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. Me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. So, gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez.
Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Tayo kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So, we're not hopeful. Kung meron mang budget, and then yung kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, noon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro we reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsusweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong gagawin kasi wala kaming projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siyang bayaran ng sweldo? Wala naman siyang project. Walang gagawin niyang babae niyan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? Alam? Ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Sekretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam na mga pangyayari. So kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. So, ang PSC kasi is a command under the Armed Forces of the Philippines. Walang mga pulis doon. AFP yan sila lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President. Bakit? Bakit yun ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So, ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Parang that is something I have to think about again as well. So, yun. Yan. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. Its mandate, President and family, Vice President and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve.
Wala doon sa usapan ang Philippine National Police. Well, kung meron pa mang value words ko dito sa Zamboanga City at meron pang mga tao na nalilito, ay, nakalimutan ko sir, tama. Sorry. Kaya pala ako hindi na mag-endorse dahil nung last endorsement ko, anong nangyari? Sinasabi sa akin ng mga tao na budol sila. Hindi, Sara, nabudol kami dahil sa iyo. Saan man ako pumunta, yun ang sinasabi sa akin. Kaya pala ako nag-desisyon na hindi ako mag-endorse. But, let me just say that nakita niyo ang track record ni Mayor Ben Climaco noong siya ay mayor. Nakita niyo ang kanyang mga accomplishments. Ngayon, mayor siya na, ngayon vice mayor ang kanyang tinatakbo. So easily, kung magagawa niya ang pagiging mayor, easily she can do the work, the duties, and the mandate of a vice mayor. Dahil nakatutok lang yan sa legislation. So, kung kaya niya ang executive, lalong-lalo na kaya niya ang legislative. Dahil napaka one track ang trabaho ng legislator. Gagawa ka ng batas. So, on that point, the voters should think about that. Her achievements, accomplishments as mayor, and her capacity na mag-vice mayor. Lagi ko sinasabi ngayon, ano bang dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Huwag na kayong maniwala sa pangako, ha? Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon? Tinupad niya ba? Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So, dapat ba namin paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. AKAP, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, hindi dahil gikan yan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman. Hindi dahil galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling ng kalibre niyan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapelido niya ang gusto nyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na eleksyon. Check promises. Tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan, pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapelido o dahil nasa political na pamilya yung kandidato. Bumoto kasi chinek nyo yung mga promises niya at chinek nyo yung kakayahan niya. Tulad ng sinabi ko ngayon, nakita natin ang 9 years ni Mayor Ben, ibig sabihin, alam natin na kakayanin niya ang pagiging vice mayor. Once magsupol ang nagsabi na there is a violation of the JMC, I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JMC. Hindi COA si Bonds magrapol, hindi siya COA. So hindi siya dapat ang nagsasabi na merong violation ng JMC. Na sinasabi ko din, hindi ang congressman ang nagsasabi na merong violation ang Office of the Vice President sa confidential funds. COA lang na trabaho yan. Hello mga kalodi, napanood nyo ang video ni Sa Duterte sa
sa ating vlog dito mga kalodi. Yan, gabi, tanda na si ating Vice President ipaglaban ang kanyang sarili na tatlong inatang sa kanyang impeachment mga kalodi sa kanyang kaso mga kalodi. Yan mga kalodi, grabe. Para malutas lang ang kaso ito, kailangan talaga ilabas po ni Sara, ang ating Vice President, kung talagang katunayan na hindi niya talaga yung tinatawag na confidential fund mga kalodi, kung saan niya bang ginamit yun mga kalodi. Kailangan mapatunayan niya sa yung confidential fund, kung saan niya ba na ginastos yun mga kalodi. Alam, mailabas po niya para hindi po siya lalo maipit dito sa kanyang kasong sinampa sa kanya mga kalodi. Yan mga kalodi, maraming sa kanya, ang masasabi ko dito mga kalodi kay Vice President Sara, paglagpasan niya ang kanyang malaking problema nito sa kanyang, actually hindi kailangan na maglaban ang dalawang namumuno sa ating bansa mga kalodi. Yan, Vice President and Presidente, hindi naman dapat kailangan nilang maglaban mga kalodi dahil walang mabubuti yung ibubunga sa ating bansa, kundi kahirapan ng ating bansa ang maranasan natin dito. Kapag itong dalawang presidente, Vice Presidente, yung ating presidente mga kalodi, kapag ito nag-away mga kalodi, talagang iba mga kalodi, di uunlad ng ating bansa mga kalodi. Yan, hanggang dito na lang ating vlog mga kalodi. Ito lang masasabi ko ngayon kay ating Vice President Sara. Sana pag-isipan mo kung magiging president, tatakbo ka maging presidente o wag muna mga kalodi. Yan, pag-isipan mo na ni ating Vice Pangulong Presidente mga kalodi na bago siya tumakbo naging presidente. Actually, tulungan niya muna si ating Pangulong Presidente natin na ihahango ang bansang Pilipinas natin. Yan ang masasabi ko mga kalodi. Tulungan niya muna si BBM ay papaano. Kasi alam ko, may alam siya kay ating Pangulong BBM. Kung may alam po siya sa pagtatag ng ating bansa ng maging maayos ang bansa natin mga kalodi. Yan, ang dito na ang ating vlog mga kalodi. Maraming salamat sa inyo. Medyo po tayo ngayon ako nakapag-upload mga kalodi sa tagal natin dahil nasira ang ating computer. Maraming salamat po sa inyo mga kalodi. Thank you so much mga kalodi. Shout out sa inyo lahat mga kalodi. Mahal ko kayo mga kalodi. Binabati ko kayo ng isang happy new year mga kalodi. Thank you so much mga kalodi.